Lord sa isa na usab nga adlaw nga gihatag nga kita makatigom ug maka-worship sa Ginoo sa espiritu ug kamatuoran. Salamat sa Ginoo na human na ang bagyong Basyang. I hope that everyone is safe and sound. And before ta mag-adto sa ato ang pagtulunan karon nga buntag, I would just like to have this opportunity nga magpasalamat to those who have remembered us in their prayers sa gihapon. Naami dito as a family gapuyo sa hospital since Thursday. Nagdagan lang ko pa abot diri ganina tungod sa si baby na gibati. Siya'y ubo o balik-balik nga hilanat. Sukaha at the same time na ay mga samad ang sulod sa iya ka baba, so dili siya kayo kakaon. Kinanglan siya i-admit para matambalan o ingon sa iyang doktor tungod sa iyang balatian sa kasing-kasing kinahanglan nga aggressive ang pagtambal sa iya every time nga makabati og inato kay risky sa iyang kasing-kasing. So sa gihapon na ami dito sa hospital nagapuyo, hopefully nga this coming days makagawas nami. Thank you for your prayers. Medyo arang-arang naman karon ang paminaw sa amo ang baby. O mabalaka man ta sa atong mga anak, mga kaigsuunan, normal man na nga bation sa isa ka ginikanan nga mabalaka, pero dili kita mabalaka sama sa mga tao nga walay paglaom tungod na atay Ginoo nga nagahigugma kanato. Amen? And speaking of God's love, mao gayud ang gihatag kanamo nga topic nga atong pagatun-an karon nga bulan, God's love beyond measure. Mao na ang gihatag kanamo, gitahas kanamo nga iwali kaninyo, God's love beyond measure. Ingon pa sa kanta nga gi-compose ni Frederick Lehman in the late 1800s, the love of God. Ingon niya, the love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. Ang gugma sa Dios kanimo og kanako igsuon sobra ka wonderful. Mas lawom pa sa pinakalawom nga dagat, mas lapad pa sa pinakalapad nga kayutaan, mas taas pa sa pinakataas nga kalangitan. Dili matungkad unsa ka amazing ang gugma sa Ginoo alang kanatong tanan mga kaigsuonan, og walay isa ka pinulungan dinhi sa atong kalibutan nga perpekto nga makadescribe unsa gayud ka lawom ang pagpalangga sa Dios alang kanato. Ug ang iya nga gugma dili lang niya gipakita sa atoa more than 2,000 years ago sa panahon nga gisakripisyo ni Ginoong Hesukristo ang iya gayud nga kinabuhi alang kanato. Dili lang niya gipadaya gipabati kanato sa paghatag og maayo nga kaugmaon someday kanato nga nagtuog ang Jesus Christ, but iya na ginapabati sa matag karon og unya sa ato ang present life. Ang gugma sa Dios iya gayud nga ginapakita, ginapabati kanato sa matag adlaw. How? By being our shepherd. Sama pa sa igon ni Charles Spurgeon, ingon niya, God's love is revealed not only in saving us, but in staying with us. Bilang atong magbalantay, ang Ginoo ginapakita niya ang iyang gugma pinaagi sa nagkalain-lain nga pamaagi. And with that, ato tun-an ang topic nato on God's love pinaagi sa pagpadayon nato sa ato gitun-an ni aging nilabay nga Domingo on Psalm 23. Let's open our Bibles mga kaigsuunan on Psalm 23, and with that, ang yun nako ang tanan nga magtindog palihog in reverence to the reading of God's Word on Psalm 23. Mauna ang atong pagtanawon karon o pagabasahon nato ni sa tubag-tubag. I will be reading verse 1 to verse 3 and kamuon niya ang verse 4 to verse 5 ug dungan kitaon niya sa verse 6. Ingon sa Psalm 23 verse 1 to 3, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Dungan kita diri sa verse 6.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Lord, bless the reading of His holy word. Ato itugyan ang ato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo karon nga buntag pinaagi sa pagampo. Amahan nga langit no, nagakalipay ug nagapasalamat kami ni ini nga sayo sa kabuntagon sa pribilehyo nga kami imo gitugutan nga makaanhi dinhi sa imo gayod nga simbahan aron sa pagdayeg kanimo sa espiritu ug kamatuoran sa nagkalain-lain nga pamaagi sa pagkanta sa mga alawiton. Bisan pa man sa amo pagampo, bisan pa man sa amo paghatag ug karon sa amo pagpaminaw sa imo nga pulong. Amo pagampo, Dios, nga ikaw makipag-istorya kanamo in your own special way. May you saturate our hearts and our minds with your word karon nga buntag and help us through the Holy Spirit, illumine us so that we can understand kung unsa man ang gusto nimo nga i-communicate kanamo, and may it be, O Lord, that at the end of the day Christ and Christ be exalted and be magnified. Amo ginatugyan ang amo gayud nga pagtuon sa imo nga pulong karon nga buntag. Bless your servant, O Lord. Guard my mouth, O Lord, and help me to speak what you want to speak sa imo gayud nga congregation, in Jesus' name. Amen and amen. Pwede na mo makabalik sa paglingkod, mga kaigsuunan. O naisa ka manugwali, si Tim Keller nag-ingon, God's shepherd love is proven not by how high He reigns, but by how near He walks. Ug mao gayod ang natun-an nato 2 Sundays ago, mga kaigsuunan, sa dihang gibahin-bahin nato ang atong pagtulunan sa unang nga mga bersikulo in Psalm 23. Nakit-an nato ang pipila nga mga gibuhat sa Ginoo, pipila nga mga panalangin nga ato nakit-an nga ginahatag sa Ginoo alang kanato in our passage. Og just a bit of i-review kanato, mga kaigsuunan, nakit-an nato in what ways nga ang Ginoo nagaamuma, nagapalangga kanato una sa tanan by being the source of our sustenance. Ang Ginoo nagahatag kanato sa ato nga physical nga panginahanglanon through His provision, o sa emotional pod nato nga panginahanglanon through peace. Mao na ang nakit-an nato, and ikaduha nga kalihukan sa Ginoo alang kanato in His love is not just being the source of our sustenance, but He is also the source of our sanctification through restoration sa panahon nga naatay mga kaluyahon spiritually nga gibati sa atong kinabuhi, panahon nga naay mga discouragement, panahon nga naay mga depression kanato, panahon nga naay mga emotional instability kanato, and even spiritual battles nato. Ang Ginoo naga-restore kanato, naga-revive, naga-refresh kanato. And dili lang restoration, but also He leads us in the paths of righteousness. Mauna ang mga pagtulunan nga nakita nato ni Agi, ug ato na ipadayon karon nga buntag, og mangutana usab kita unsa man ang kalihukan sa atong mahigugmaon nga magbalantay sa atoa. Pinaagi dinhi sa ato nga passage nga ginatan-aw nato. Ato bahin-bahinon ang nabilin nga parte ni ini nga verses on Psalm 23, og muadto kita sa ikatulo nga punto nato, or first karon nga buntag, and that God is the source, our loving God is the source of our security. He is the source of our security. Dili lang source sa atong sustenance, in which ginatagbo sa Ginoo ang ato panginahanglanon physically, panginahanglanon emotionally, but He is also the source of our security. Dili mailingod, mga kaigsunan, that we live in a world nga puno og trahedya, puno og kriminalidad, puno og krimen, puno og kalamidad, puno og dili maayo nga mga binuhatan. It seems, mga kaigsuunan, kung inyo maobserbahan, ni ini nga mga panahon, ni ini nga mga katuigan, padaghan ang mga krimen sa kalibutan, bisan pa man sa ato ang nasod, o bisan pa man sa ato ang probinsya. Usahay dili gani katuuhan nga mabuhat sa isa ka ordinaryo nga tao nga klase nga pagkadautan nga binuhatan. Ang gakadunggan nato sa mga balita, gakapaminawan nato sa balita sa radyo man na, sa telebisyon, o sa social media, o gakadunggan nato around us, mga kaigsunan.
Daghan kaayo nga mga kagubot, daghan kaayong mga criminality, daghan kaayong mga calamity nga gakahitabo sa atoa. And in this kind of world, in this kind of reality in which we are living, where can we find safety? Where can we find security? Ang tubag ni ana mga kaigsuunan is in the presence of God. And din sa verse 4, doon na tayo makita nga duhang pamaagi aron ginasiguro sa Ginoo ang ato ang welfare, ang ato ang safety. O ingon gani din sa verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Ang una nga hatag sa Ginoo, ginabuhat sa Ginoo aron isiguro ang ato ang kinabuhi is by protecting us through His protection. Notice mga kaigsunan sa ato nga verse on verse 4, makita nato dira ang pulong nga shadow of death. The word there, shadow of death, sumala sa mga scholars, is a vivid metaphor of the darkest, most dangerous, most threatening experiences of human life. Mauna ang buti pasabot sa shadow of death. It is an illustration or it is a metaphor nga gigamit ni David to describe ang iya gayud nga shepherding world. Kay notice dra valley of the shadow of death. Kay ang pulong nga valley sa ilang mga shepherds in the Old Testament in the time of David, nagarefer na siya mga kaigsuunan sa mga narrow ravines, sa isa ka agianan in between sa duha ka pangpang. Mauna siya ang pulong diri nga valley nga ginadescribe dinhi sa ato nga passage, kung sa diin ang shepherd ginapaagi niya ang iyang mga sheep aron mangita og isa ka maayo nga sibsibanan or grazing areas. And kani nga mga ravines, kani nga mga valleys are so dangerous nga naman kay daghan og mga ihalas nga mananap diha, daghan mga wolves, daghan nga mga pwede nga mga kaon, mangpaak, mangpatay sa mga sheep, daghan po og mga dautan nga tao nga gatago dira, mga bandits og mga thieves nga pwede nila kawaton ang mga sheep. Daghan po og mga falling rocks nga pwede nga makapatay og makaharm, makakos og injury sa mga karnero og isa pa nga kahimtang dira is ang visibility is very low kay daghan mga dark areas or dark places. Og sumala sa isa ka shepherd and scholar si Philip Keller, ang ingon niya, ang pag-agi sa isa ka sheep, sa isa ka narrow ravine, sa isa ka valley is not a mistake. It is necessary. It is unavoidable. Why? Kay dira lamang ang agianan usahay nga makakita sila og isa ka maayo nga sibsibanan, source of water nga kinahanglanon sa sheep. Unsay implication ni ana mga igsuon? That God does not always lead His people around danger, but sometimes He leads us through it. He leads us through sa mga dangers sa ato ang kinabuhi. Buti pasabot nga si David, mga kaigsuunan, is sure nga bisan pa sa pinakadelikado nga dapit sa kalibutan, ang Ginoo mao ang nagauban kaniya. O tinuod na mga kaigsuunan, bisan sa atoa, naamay mga panahon nga ginaalaw sa Ginoo kanato that we are going to experience the most dangerous moments, darkest moments, threatening experiences in life, but not to abandon us nor to punish us, but to lead us to greener pasture. Mga kaigsuunan, ang mga malisod, ang mga mahadlok nga mga dalanon nga ginapaagian sa Ginoo kanato are meant to shape us, are meant to sanctify us, are meant to bless us in the future. Og samtang naata ni ato nga mga kaagi sa mga malisod og mga darkest moments sa ato ang kinabuhi, rest assured nga ang Ginoo nga mao ang ato nga magbalantay, mao ang nagapanalipod, mao ang nagaprotektar kanato. Just like how a shepherd would defend his sheep from wolves, from harm, from thieves ug uban pa, ang Ginoo bilang ato ang magbalantay mga igsuon, mausab ang nagaprotektar kanato. I really like how Dr. Barnes phrased it sa iyang commentary. Medyo old English din but the meaning is good. Ingon niya din mga kaigsuunan sa
ingon niya sa iya commentary, God will lead and guide me in the paths of righteousness, even though that path lies through the darkest and most gloomy vale, through deep and dismal shades, in regions where there is no light, as if death has cast his dark and baleful shadow there. It is still a right path. It is a path of safety, and it will conduct me to bright regions beyond. In the dark and gloomy valley, though I could not guide myself, I will not be alarmed. I will not be afraid of wandering or being lost. I will not fear of any enemies there, for my shepherd is there to guide me still. Buti pasabot, bisan pa man na ay mga panahon nga gakaagi ta sa pinakamalisod, pinakapiligro, pinaka-dangerous, pinakamakuyaw, pinaka mga dili maayong mga kahimtang sa kinabuhi, dili maayong mga dalanon sa kinabuhi, mga kaigsuunan. We have this assurance that God is there with us to protect us no matter what. Mauna ang buti pasabot sa atong nga passage dinhi, mga kaigsuunan. Gani ingon pa sa passage on verse 5 dinhi sa Psalm 23, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Ingon ni David, mga kaigsuunan, even sa panahon nga daghan tag mga kaaway, even sa panahon nga gilibutan ta sa mga tao nga dili ganahan kanato, ga tao nga galibak kanato, gaaway kanato, gabuhat og dili maayong alang kanato, bisan pamandaghan na sa atong palibot, and yet we enjoy God's blessings of peace and security. It is very comforting, mga kaigsuunan, nga ingon dinhi sa atong nga passage nga bisan pa man sa presensya sa atong mga kaaway, mga tao nga dili ganahan kanato, mga nagahandom og atong kalaglagan, mga taong gusto nga maghatag og kasakit kanato, maghatag og dili maayo nga pagbati alang kanato, mga kaigsuunan, ingon sa atong nga passage, ang Ginoo wala mapakyas sa pag-provide, pagprotektar o pagdipinsa kanato. Even when we are surrounded with enemies that wants our ruin, that wants us to be destroyed, that wants us to be hurt, that wants us nga dili magmalampuson, dili magmabinungahon ang atong kinabuhi, and yet ang Ginoo naa kanunay nagauban kanato, nagapanalipod kanato, nagaprotektar ug nagadipinsa alang kanato. Busa, mga kaigsuunan, what a comfort kanato nga while sa atong tawhanon nga pagbati, dili man malikayan every time na ay gaaway kanato, usahay na ang atong nga tawhanon nga pagbati, gusto nato nga manimalos. Every time nga naay gaaway kanato, gabiay-biay kanato, gadaog-daog kanato, lami naman kaayo mo balos, lami naman kaayo mo sukol. And yet what a comfort, mga igsuon, nga naatay Ginoo nga mao ang mulaban kanato, mao ang modipinsa alang kanato. Usa dili nato usikon ang atong panahon sa pagplano unsahon ang pagbalos sa mga tao nga gabuhat og dautan kanato, kay ang Ginoo nay bahala sa ilaha. Mga igsuon, ingon gani sa pulong sa Ginoo, vengeance is mine, saith the Lord. Kay kung ang Ginoo na ang mulihok, He is terrifyingly powerful. Kung kita ang manimalo sa mga kaaway nato, sa mga gusto nga buntugon ng atong kinabuhi, gamay raman ang atong maibalos, kay mahuyang man kita, we are limited. Gamay lang ang atong kuso, gamay lang ang atong impluwensya. That is why itugyan nato na tanan sa Ginoo. Ug madasig kita nga bisan sa panahon sa peligro sa atong kinabuhi, ang Ginoo mao'y nagaprotektar kanato. Gani ingon ni Thomas Watson, isa ka Puritan, ingon niya, God is our refuge, not that troubles will not come, but that they shall not conquer. Tinuod man, makaagi man taog troubles, makaagi man taog difficulties, but those troubles will not conquer. At the end of the day, ang Ginoo mao ang mulaban alang kanato. Gani, mga igsoon, our protection is not in the absence of valleys in life,
but the presence of a shepherd. Naaman tay mga agian nga mga valleys sama sa giagian sa mga shepherd during this time. But we have, mga kaigsuunan, a shepherd, a good and loving shepherd, namely God Himself. And ikaduha mga kaigsuunan nga ginabuhat sa Ginoo, ginapakita sa Ginoo aron isiguro ang ato nga welfare, aron maghatag siya og seguridad kanato is not just by His protection but secondly by His prevention. Ingon dinhi sa ato nga passage on verse 4, your rod and your staff they comfort me. Ang pulong nga rod and staff dinha sa ato nga passage, mga kaigsuunan, na mga himan na sila nga ginagamit sa isa ka shepherd sa paggiya sa mga karnero, pagprotektar kanila, pagpugong kanila kung gaadto sila sa dili insakto nga dalanon. O though pareho ni sila nga mga stick, pareho sila nga himan nga ginagamit sa isa ka magbalantay aron sa paggiya sa iya gayud nga mga karnero, lahi sila og itsura og lahi sila og purpose ni ining duha. Ang rod, mga kaigsuunan, medyo mas mubo siya ug dunay dako-dako nga portion sa isa ka tumoy kasagara ginagamit na sa shepherd sa pagprevent o pagdipinsa sa iya gayud nga mga karnero. To prevent attacks nga pwedeng buhaton sa mga daotan nga mga tao o sa mga ihalas nga mananap nga gusto nga mang-harm sa iya gayud nga mga karnero. Sama sa mga wolves, sama sa mga lions, o uban pa nga mga ihalas nga mananap. Ang ginagamit niya ni Ana, mga kaigsuunan, walay lain kung dili ang iya ka rod. That symbolizes, mga igsuon, nga ang ato gayud nga Ginoo is there to secure us by preventing people nga makadaot ug makabuhat ug dili maayo alang kanato. Nagapamatuod na sa giingon sa Romans 8:31, ingon dito mga kaigsunan, if God is for us, then who can be against us? If God is for us, then who can be against us? Now, dili na nagapasabot mga kaigsunan nga wala na'y tao nga makadaot, makabuhat og dili maayo, wala na'y makahatag og kasakit, makahatag og kabugaton kanato, nga ma-experience nato dinhi sa kalibutan. No, maka-experience man gihapon ta ni Ana. Upon the point of David here is that no matter unsa ang pagdaot kanato, no matter unsa ang pag-attempt og dili maayo kanato, paghatag og kasakit kanato, dili sila magmabinungahon in the end. Kay buntugon sa ato ang pagtuog, pagbarug diha sa Ginoo ang ato gayud nga mga kaaway. Tungod ang Ginoo maoy magadepensa, magahatag og kusog, magahatag og kalinaw alang kanato. Ingon pa sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9 ni Apostol Pablo, we are afflicted in every way, we are hard pressed in every way, but we are not crushed. We are perplexed, daghantag mga kalibog dinhi sa kalibutan, but not in despair. We are persecuted, daghantag mga kaaway nga ga-persecute kanato, but not forsaken. We are struck down, but not destroyed. Bisag unsa pa ang ginabuhat alang kanato, at the end of the day, naagihapon tay kusog o bubakod pag-usab, naagihapon tay kusog mo atubang sa ato ang kinabuhi. Why? Sama pa sa giingon ni Hezekiah sa iya gayud nga mga kasundaluhan in 2 Chronicles chapter 32 verse 8, panahon nga naa sila'y kaaway nga gusto nga mo pildi sa Israel. Ingon niya dito mga kaigsunan, with him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. Yes, sa ila gayud nga mga tawhanon o kalibutanon nga panghuna-huna, gusto nila nga manghatag og kasakit kanato, gusto nila nga makig-away kanato, gusto nila nga look down kita, gusto nila nga PBI kita, gusto nila nga maghatag og defeat alang kanato, and yet the Lord is there to help us in every time nga ka-experience ta ni Ana. And secondly, makita nato, dili lang ang rod nga ginagamit sa Ginoo, but also ang staff.
Stick gyapon ni ini apan mas taas siya kumpara sa rod ug ginagamit siya mga kaigsuonan aron sa pagpugong gihapon. Kung ang rod mga kaigsuonan pagpugong sa mga kaaway from destroying us, ang staff mga kaigsuonan is designed nga naa siya hook sa iya nga end o ginagamit ni siya para pag-prevent sa mga sheep kung naay mga panahon nga gakawala siya sa insakto nga dalanon, panahon nga galataga o gakasalaag o galiko siya sa dili maayo nga dalan. Ang staff sa shepherd mao ang iyang ginagamit aron sa pagkawit sa liog o sa tiil sa karnero aron mapugnan siya sa pagdagan o pag-adto sa mga dalanon nga dili gusto nga adtuan sa iya gayud nga magbalantay. Sa mga dalanon nga makahatag og ruwen kaniya, sa mga dalanon nga dili dili padulong sa isa ka maayo nga kaugmaon. In short, ginagamit ka na sa shepherd aron ilikay sa dili maayo nga dalan, sa dili maayo nga kinabuhi ang iya gayud nga karnero. Gani mga kaigsuonan, nagasimbolo ni ana para kang David nga usahay ang Ginoo nagagamit og mga pamaagi aron pugnan siya sa iyang kaugalingon nga plano, pugnan siya sa iyang kaugalingon nga ginahuna-huna nga buhaton o kaadtuan, kaugalingong ambisyon, dili tungod kay dili maayo ang Ginoo. Kung dili tungod naay mas maayo nga plano ang Dios alang kaniya. And that is the same kanato mga kaigsuunan. Doon ay mga panahon siguro nga gakadismaya kita, gakadiskurahi kita, gakahuna-huna ta duha-duha nga maayo baka ang Ginoo nga daghan na mga panahon nga gusto nako ni ini nga dalanon, gusto nako nga ma-achieve ni, gusto nako ma-attain ni, gusto nako makaadto ni ini, gusto nako maka-experience ni ini, and yet dili ginagrant sa Ginoo, ginapugnan pirmi sa Ginoo, ginaprevent pirmi sa Ginoo. Usay siguro kakahuna-huna taog duha-duha kung maayo ba gyud ang ato nga Dios. Kay sige magkakapugnan ang ato nga mga desires o kahang ato nga mga ambisyon, dugay naman nato nga gusto nga makabot ni ini, gusto nga makaadto ni ini, and yet usahay ang Ginoo ang ato nga magbalantay, ginapugnan ta sa pag-adto ni ana nga mga dapita. Pag-achieve ni ana nga mga goals sa ato ang kinabuhi. But let us remember mga igsuon, sama pa sa giingon sa Isaiah 55 verse 8 and 9. Ingon sa Ginoo, for my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heaven are higher than the earth, and so my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Naay mas maayo, mas maalam nga plano ang Ginoo alang kanato mga kaigsuunan. Let us always put in mind that God's prevention is not rejection. Maigsoon, God's prevention is not rejection, but redirection. Kato nga mga butang, mga kaigsuunan, is not meant to cause discouragement, but to cause dependence on Him. Busa, kung naamay mga panahon, nga daghantag mga plano, daghantag mga desires, o niya, gakabation nato nga ginapugngan sa Ginoo, God is redirecting us for something or a future that is better and greater. Kayo na ay mga panahon nga daghantag hunahuna sa atong kaugalingon nga kaalam sa atong kaugalingon gayud nga pagplano, pagplastar sa ato ang kinabuhi. Gusto nato ni ini, gusto nato makadto in ato kaning dalan ng atong alakawon, and yet God is all wise and He knows the path that we take. Sama pa sa giingon sa kanta, He knoweth the path that we take, mga kaigsunan. And it is meant to refine us, so that at the end of the day, we will come forth as gold. O mga kaigsunan, God uses sometimes prevention because He knows that our plans are selfish. We have desires that would cause us to wander away from His will and ways. We have desires that will cause us to abandon His word.
O kung inaana man nga mga panahon, ang Ginoo nagapugong kanato to make us realize that we are wandering away and we are to commit to Him our plans once again because we know that it is His plans, His ways, His word, His will that will ultimately satisfy us sa atuang kinabuhi. It teaches us, mga kaigsunan, that despite not understanding why God sometimes prevents us, that we have a higher, that He has a higher, wiser, and better plan in motion. And we can only claim, mga kaigsunan, in His time. In His time. In His time. Ingon ni Elizabeth Elliot, God redirects us not because we have failed, but because He is faithful. God redirects us not because we have failed, but because He is faithful. And lastly din sa atong pagtulunan, mga kaigsuonan, ang Ginoo mahigugmaon in the sense that He is the source of our sustenance, He is the source of our sanctification, He is the source of our security, and He is the source of our surety o kon kasiguruhan. He is the source of our surety or kasiguruhan. Unsa nga kasiguruhan, mga kaigsunan? Kasiguruhan sa iyang makanunayon nga kamaayo o kaluoy kanato sa matag adlaw. Gani din sa verse 6, ingon diri, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang pulong diri ang surely means certainly. Walay pagduha-duha. David is assured that God's goodness and mercy will always be with him all the days of his life. Yes, daghan sa giagian nga pagsulay. Yes, daghan sa giagian nga trahedya, even failures. And yet, in all of his frailties and failures, ang Ginoo wala nibiya kaniya, wala nagpasagad kaniya. God was there in his highs and lows, in moments of success, and even in his times of defeat, God was there. Mao na ang ginaklaim ni David, mga kaigsunan, nagapasabot ka na that God's blessing on His people remain with them no matter what their circumstance may be. Naatay kasiguruhan, mga kaigsunan, nga bisag unsa pa ang ato nga kahimtang karon, bisag asa pa kita, bisag unsa pa ang ato nga ginaatubang, bisag pa sa ato ang mga nabuhat nga mga kapakyasan, ang Ginoo nagapadayon nga nagaamuma kanato uban sa iyang kamaayo ug kaluoy. That is how loving God is, mga kaigsunan. I really like what Dr. Adam Clark said sa iyang comment. Ingon niya diri, as I pass on through the veil of life, thy goodness and mercy shall follow me every step. As I proceed, so shall they. Sa ako nga pagpadayon sa aking kinabuhi, nagapadayon pod ang kaluoy ug ang kamaayo sa Ginoo. Kung asa ko mag-adto, naapod dito. Kung asa ko maglakaw, naapod dito ang kamaayo ug ang kaluoy sa Ginoo. Mao na ang ginaingon ni David dinhi sa ato nga passage, mga kaigsunan, ug ang kamaayo sa Ginoo dili lang karon, but nagapadayon ka na sa ato ang matag adlaw nga kinabuhi. Gani dinhi sa ato nga passage, ingon diri, all the days of my life. Sa matag adlaw nako nga kinabuhi. And ingon pa, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Now, ang pulong nga forever, kung atong tanawon ang original nga pagkahubad sa Hebrehanon in the literal sense, it means length of days. Kaya ang forever dira means length of days. O ang house of the Lord is a symbolism, which means to have access to the presence of God. Kung ato nga sumahon, kana nga phrase, nagapasabot, but because God is our loving shepherd, we are assured that anytime, all the day of our life, as long as we are living, pwede ta maka-access, makadagan, makapangayo og tabang kaniya through prayer every day as long as we are living. We have this access of His grace, His mercy, and His goodness.
Nagahatag ka nato og comfort that we have a good Father, a merciful Shepherd, and a loving God who is always there to help us and strengthen us sa bisag unsang nga panghitabo sa atoang kinabuhi. And in a theological sense, mga kaigsunan, kanang agugma o kamaayo sa Ginoo, dili lang nato ma-experiencehan all throughout our life dinhi sa kalibutan, but even for eternity of eternities someday. What a comfort, mga kaigsunan, but we have a loving shepherd nga naghatag og assurance ka nato, naghatag og kasiguruhan ka nato nga ang iya nga kamaayo, nga ang iya nga kaluoy nagauban matag karon og unya alang ka nato. Kay kung tao pa naay mga tao nga maayo lang kung maayo pud ka, og dili kung dili pod. But God is different from man. We praise the Lord that we have a God that no matter sa mani Haring David ang atong frailties, ang atong failures, sa atong mga kapakyasan, in our highs and lows, in our victories and defeats, in moments nga pinaka-sanctified kita, pinaka-feel kita sa balaan nga Espiritu, and even in moments that we are spiritually downcast, spiritually low, ang Ginoo nagauban kanato. We have failed Him every day, and yet every day He is faithful. We praise the Lord that we have a loving shepherd. And to summarize ang atong agitun-an these 2 Sundays, nakitaan nato mga kaigsunan nga atong mahigugmaon nga magbalantay, nagpadayag, nagpakita sa iyang paghigugma through His sustenance, through providing our physical needs and providing our emotional needs with peace, through His sanctification of restoration of right and righteousness, through His security of protection and prevention, and through His surety. Hinaot pa mga igsuon nga kaninga popular psalm nag-remind, nag-refresh kanato sa gugma sa Dios alang kanato mga kaigsuonan. And as I end this message this morning, na isa ka istorya mahitungod sa isa ka inahan nga nagawalis sa ilang balay, ug samtang nagawalis siya nag-message sa iya ka cellphone. So ang iya kawalis gibutang giipit niya sa iya gayud nga ilok, ug nag-adto siya, gi-replyan niya ang iya ka chat, and then magbalik na unta siya sa iya ka pagwalis. Pero dili niya na makita asa ang iya kawalis. So sige sagpangita, gipangita niya sa sala, gipangita niya sa kwarto, gipangita niya dito sa gawas, wala gyud niya makita, naglibog na siya asa niya gibutang ang walis nga gigamit ra man niya kanina. Gipangutanan niya dayon niya ka anak, asa man tong walis nga ginagamit nako dinhi kanina? Iyon siya ka anak sa iya ha, ma, naaraon nakaipit sa imong ilok. And I'm sure experience po nato na usahay mga kaigsuunan, and that is a depiction nga usahay mausab kita, nga kataranta ta sa atong kinabuhi, mangita ta og provision, mangita ta og solusyon sa atong problema, mangita ta og kalinaw, mangita ta og katagbawan, mangita ta og bisag unsa nga kinahanglanon nato, panalimtan nato nga ang solusyon naalang kanato, naatay magbalantay, who is good and faithful. We have forgotten that we have a shepherd. We have God. We are frantically going to and fro, mangita og bisag asa, that we have forgotten that all along God is there. That all along we have God nga masaligan nato sa tanang bahin sa atuang kinabuhi. May this passage remind us, refresh us, o revive ang atong pagtuusab that we have a loving shepherd. We have a good Father nga nagaamuma kanato. I will end with this quote, when life presses hard, rest in the care of the shepherd. Rest in the care of the shepherd. I don't know unsa imong gakaagian karon nga panahon, perhaps makaingon ka, lisod naman ang kinabuhi, perhaps naka sa imong problema, perhaps na kay mga kaaway, perhaps kulang ang imong provision, perhaps wala kay kalinaw emotionally, perhaps niini nga mga kahimtang dinhi sa niini nga mga panghitabo sa kalibutan nagakos kanimo to panic, nagakos kanimo to worry and all. Remember,
you have God. Remember, you have a shepherd, and the Lord is my shepherd. I shall not want. Let's pray. Father, we thank you for your word. We thank you for reminding us, O Lord, of your presence, of your love, who is always there for us, even in our highs, even in our lows, O Lord. Nagpasalamat kami that you have reminded and refreshed us once again of who you are. You have convicted us, O Lord, and emphasized to us that you are love. And because you are love, you are always there in every moment of our life, full of mercy, full of your goodness. Father, we have failed you every day, and yet you are faithful every day of our lives. Father, renew our passion, our zeal, our faith in you, and revive, O Lord, our worship diha kanimo, because we know that you are love. Commit these things in Jesus' name. Amen and amen.